the rising sun till kingdom come. Your faithful love is unfailing. Though shadows turn and tempests stir, still you, oh God, are unchanging. Through every hour I will recall all my hope is Jesus. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. I lift my eyes, I won't forget how great your faithfulness. When battle's near, I will not fear. Your promises are unshaken. My faith is sure of nothing more than Christ alone, my portion. Through every hour I will recall all my hope is Jesus. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. I lift my eyes, I won't forget how great your There'll be a season for joy and weeping. In everything our God is faithful. His arms are open. I will come running now and always. Our God is faithful. There'll be a season for joy and weeping. In everything
me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His path in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. Muli po akong bumabati ng isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga mananampalataya ng CHPC or Christian Hope Presbyterian Church. Dalangin ko po sa Panginoon na gabayan tayo sa araw-araw at patuloy na sumaatin ng kanyang biyaya ngayon at maging sa mga araw pang darating. Ako po'y nagpapasalamat muli sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na ito na pabigyan ng isang pribilehiyo na mag-aral muli ng kanyang mga salita sapagkat ito po ay talagang kinakailangan natin sa panahon ng krisis na dumating sa ating bansa. Alam ko po na ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng katiyakan at maging mga sagot sa ating mga katanungan na halos hindi maubos-ubos. Salamat sa Diyos sapagkat sa mga nakalipas na mga linggo
sa mga nagalipas na mga araw, oras, minuto at mga segundo, ay nandirito pa rin tayo. Atin pong taglay ang kalakasan, higit sa lahat ang buhay na nanggaling sa Panginoon. At alam ko po na sa atin pong pakikipagbaka at sa atin pong pagharap sa mga challenges ng buhay habang dito tayo sa mundong ito, ay hindi po tayo pabayaan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat yan po ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Ngayon pong umaga mga kapatid ay akin pong bibigyan ng pansin ang aklat ng Lamentations chapter 3 verse 7 to 9. Napakaganda po ang aklat ng Lamentation. Ito po ay sinulat ni Jeremiah, na alam ko po na sa ating pag-aaral ngayong umaga ay marami po tayong matututunan at marami po tayong madidiskubrihan kung paano gumalaw ang Diyos sa ating buhay. Babasahin ko po sa wikang Banyaga. Sabi po rito, He has walled me in, and I cannot escape. He has bound me in heavy chains. And though I cry and shout, He has shut out my prayers. And He has blocked my way with a high stone wall. And He has made my road crook. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Ang pamagat po ng aking tatalakayin ngayong umaga, mga kapatid, ay pinamagatan ko pong When Crisis Hits. Bilang pasimula at introduction ng akin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong pong umaga, bilang member po ng National Capital Region North Metro, ito po ay samahan ng mga pastors ng Presbyterians na sa ilalim po ng Presbyterian Church of the Philippines. Tatandaan ko pa nung ako po ay aktibo pang umattend ng Pastors Fellowship once a month. Kami po ay nagkakaipon-ipon o nagkatipon-tipon ng mga pastor ng National Capital Region North Metro, sapagkat ang National Capital Region ay hinati po sa dalawa, South at saka North Metro. At kapag meron po kaming Pastors Fellowship every first Monday of the month, I have met with a group of pastors in our area, and we come together for 3 hours to learn from each other, to encourage each other, and to pray for one or for each other. Nasabi ko po kanina na every Monday kami po yung nagkakita-kita for fellowship. At isa sa nagustuhan ko po sa fellowship na yon ay ang panahon ng pananalangin. Kuminsan nasa loob kami ng fast food. Kuminsan pupunta kami sa mga iba't ibang iglesia at nagkakaroon kami ng sharing kung anong nangyayari sa aming pamilya, sa aming church at sa aming personal na buhay. At ang pinakamaganda roon, sabi ko nga po kanina, ay ang panahon ng pananalangin. Yung ipapanalangin ako ng aking kapwa pastor at sila rin ay aking ipapanalangin. Meron pong pangyayari na sabi sa akin ng aking kapwa pastor, yung aking prayer partner. Sabi niya, Pastor, meron ka bang dapat dalhin sa Panginoon? Tulungan natin sa pamagitan ng pananalangin. At sabi niya, how can I pray for you? And I did not ask him the same question, and we prayed together.
And such a simple thing, but prayer makes such a big difference. Na-share ko po ito mga kapatid sapagkat maraming mga tao ang mayroon pong tinatawag na mistaken opinion that pastors are somehow immune to problems. That pastor are somehow immune to hurts, and that their families are as well. As pastors meeting together, we share requests for our families, our wives, our children, our finances, our churches. And when we are done, there is always plenty to pray about. At para po sa kakaibang mga kadahilanan, marami pong mga taong nag-expect na ang isang pastor at ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya ay para sa kanila ay exempted kami sa tinatawag na problema. Exempted kami sa tinatawag na mga kabigatan, mga suliranin. Their main expectations placed on the pastor and his family. And at times it is hard. And I say this to just remind you that at times family life can be difficult for all of us. And pastors' families are certainly not exempt. Mga kapatid, kapag dumating ang krisis sa buhay natin, kapag dumating ang krisis sa buhay ng mga tao, hindi po exempted ang pastor. And it shows no favoritism. Ang krisis ay dumarating, at para bagang wala itong favoritism. Lahat po ay nakakaranas nito. In fact, most of us would agree with this statement. As a personal testimony, matagal na po ako nagpapastor. Nagsimula po ako magpastor 1979 hanggang ngayon. Mahabang panahon. Ngunit isang umaga, ako po'y nagitla, ako po'y nagulat sapagkat dumating po ang krisis sa aming pamilya na hindi ko po inaasahan. Nang ito'y dumating para bagang hindi ko mawari kung saan ako naroon, para bag nakaangat ako sa ere dahil sa laki ng problema na dumating sa aming buhay. Ito po yung panahon na nagkaroon po ng karamdaman ng aking asawa na hindi ko po ina-expect. Siya po ay naoperahan. Kinuha po ang kanyang ovary, total hysterectomy. At nang siya po ay naoperahan sa Chinese General Hospital, pinatawag po ako ng kanyang doktor. Akala ko isang doktor lamang ang umuopera sa kanya. At sabi sa akin ng kanyang doktor, malignant ang nakuha na tumor sa iyong asawa, mga tumor sa iyong asawa. At sabi niya, actually hindi lamang ako ang doktor, kundi tumawag ba ako ng isang oncologist para kumuha yung mga kulani sa loob ng kanyang ovary. Nang ito yakin narinig, hindi ko malaman kung saan ako lulugar, hindi ako nakapagsalita. Nang ito yakin narinig, para bagang wala ako sa aking sarili, na puno ng takot at agam-agam ang aking buhay. Sa madaling salita, mayroon pong cancer ang aking asawa. Ang aking nasabi lamang, Panginoon, tulungan niyo po kami. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na ang krisis kapag dumating sa buhay natin, walang sinasanto, walang pinipili, walang favoritism. Ito'y dumarating sa ordinaryong tao. Ito'y dumarating sa mga mararangyang mga tao.
Ito'y dumarating sa mga taong nasa altas syudad. At ito'y dumarating maging sa buhay ng mga manggagawa, sa buhay ng isang pastor tulad ko. Ang krisis po ay dumarating. Hindi natin alam. Ang alam ko lang, ito'y dumarating at wala itong pinipili na uri ng tao. And many times we have just finished dealing with a crisis. Or we are dealing with one right now. Or we are waiting for the next crisis to arrive. Gusto ko lamang pong basihan ng aking pangaral ngayong umaga, ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Sapagkat sa lumang tipan, in the Old Testament, we meet prophet named Jeremiah. And we believe he wrote several books in the Old Testament and including the book of Lamentations, na kung saan ito po ang aking pinagbabatayan ng aking pag-aaral ngayong umaga. And that's a strange word. We don't use the word lamentation usually unless we are referring to this book in the Bible. Hindi po natin palaging ginagamit yung salitang lamentation. Bakit po? Gusto ko pong i-share sa inyo ang ibig sabihin ng lamentation. Kaya kung minsan hindi po natin masyadong ginagamit ito, hindi po masyadong sikat na salita, ayaw natin na gamitin ang salitang ito. Because the word lament means to express sorrow, mourning, regret, or grief, and to do so out loud. It means to wail, to express sorrow in a powerful way. That's the meaning of lamentation. Kumbaga, ayaw natin ang kalungkutan. Ayaw natin ang pagdadalamhati. Ayaw natin ang panghihinayang. Ayaw natin ang panghagulhol. Ngunit yaon po ang ibig sabihin ng lamentation. And Jeremiah, who wrote the book of Lamentations, was nicknamed the weeping prophet. Maging si Jeremiah na nagsulat ng aklat ng Lamentation, ay binansagan po siya na iyaking propeta. And when you read the text, you can quickly see why. In fact, Jeremiah said, "If only my head were a pool of water, in my eyes a fountain of tears, I would weep day and night." Ulitin ko po, sabi ni Jeremiah, "If only my head were a pool of water, in my eyes a fountain of tears, I would weep day and night." So Jeremiah is telling us that he had wept so much over Israel that he had run out of tears. Bilang propeta ng Israel, ng bayan ng Israel o bansa ng Israel, kanya pong tinangisan ng bayan ng Israel na para bagang mauubusan na siya ng luha. And he goes on to say, "My joy, he has flown away. Grief has settled on me, and my head is sick." At sabi pa ni Jeremiah, his supply of tears was not big enough to handle the grief and despair he was facing. At one time or another, we of all felt this way. Yan po yung nangyari kay Jeremiah. Naranasan niyo po ang sobrang kalungkutan. Naranasan niya po yung sobrang pagdadalamhati na halos maubusan na siya ng luha. Nararanasan natin yan, mga kapatid, kapag dumating ang krisis. Kapag dumating ang mga suliranin sa ating buhay. Kapag dumating ang mga karamdaman sa ating buhay at sa ating pamilya. And when it strikes, despair always affects the home. Kapag dumating ang krisis sa ating buhay, yung pagdadalamhati, yung kalungkutan, ay laging apektado ang ating tahanan. And this happens to Jeremiah
And it leads him to make several statements regarding his despair in Lamentation chapter 3 verse 7. Sa verse 7 po, mayroon pong sinabi si Jeremiah, sabi po niya rito, I feel trapped. Una niyang sinabi, I feel trapped. So he, speaking of God himself, he, yung ginamit niyang salitang he, has walled me in verses 7 to 9. So for some reason, para kay Jeremiah, para bagang Jeremiah felt trapped. Parang nahulog siya sa isang patibong. And walls are around him and no way to escape. Para bagang napalibutan siya ng mga pader at walang reason na siya ay makaalpas doon para siya ay nakakulong. And though he was way down with heavy chains and he needed someone to break those chains, para siyang sabi niya, description niya sa kanyang sarili, ako'y nakatanikala at kinakailangan may isang tao na pumutol ng aking tanikala. Now, let me ask you, have you been there before? Itong akin pong pinapaliwanag sa inyo, tinuturo sa inyo ng karanasan ni Jeremiah. Kayo ba'y nakaranas din ng karanasan ni Jeremiah? Because if you have, or that's where you are now, you need to acknowledge it. Kapag ito'y nararanasan mo, katulad ng aking naranasan, kinakailangan po natin ito'y acknowledge sa ating buhay. Sabi ni Jeremiah said the walls were all closing in around him, and the burden was so heavy that he felt weighed down by heavy chains, and on top of that, everything, sabi ni Jeremiah, was compounded by the fact Jeremiah felt that his prayers were not going any higher than the ceiling, and he came to the conclusion that it was God that was causing all of it. Yung crisis dumating kay Jeremiah, sa kabila na siya'y naanalangin, para bagang yung kanyang panalangin ay umaabot lamang o nakakarating lamang si Kesanin, tapos bumabalik sa kanya, at dumating si Jeremiah, gumawa si Jeremiah ng conclusion ng pangyayari sa kanyang buhay, na ang Diyos ang siyang may gawa ng lahat ng yaon. Sabi niya, gawa ito ng Diyos. Para bagang sinasabi niya, siguro galit sa akin ang Diyos. Parang sinasabi niya na siguro pinaparusahan ako ng Diyos. Yun po yung unang sinabi ni Jeremiah sa verse 7. Pangalawa po, sa verse 17 to 18, sabi po niya, I am no longer happy and my future has been stolen from me. Yun po yung kanyang karanasan. Hindi na raw siya masaya at para bagang pinagnakawan siya ng kanyang future o hinaharap. Dito po natin makikita Jeremiah living among many prophets of his day, and many were what we refer to as false prophets. And he tells us back in chapter 2 that the false prophets were proclaiming a message that was false. It was full of empty promises and very deceptive. Dito sa 17 to 18, makikita po natin na si Jeremiah rito ay talagang wala na siyang kasiyahan sa buhay. Wala na yung joy sa kanyang sarili. At sabi niya, parang pinagnakawan ako ng aking future. Kasama niyang ibang mga propeta. Ngunit ang nakakalungkot, ang kanyang mga kasamang mga propeta ay mga bulaang mga propeta na nagpapahayag ng maling mga pangako, na hindi totoong mga pangako. At ang propetang ito ay mga deceptive na mga propeta. And Jeremiah is right about that for sure, but again,
he comes to the mistaken conclusion that God is working against him, that God is opposed to him in his work. And as a result, he feels there is nothing good he can say to anyone. One more. Dumating si Jeremiah sa kanyang buhay, ng kanyang napagtanto na lahat ng pangyayari, lahat ng kalungkutan, lahat ng krisis, lahat ng suliranin na nangyari sa kanyang buhay ay gawa ng Diyos. At ang pangatlo pong verses, verse 19 to 20 ng Lamentation chapter 3, sabi po ni Jeremiah, I can stop thinking about my past and I have now become depressed. Ito ang problema kay Jeremiah. Dahil nga po sa mga pangyari sa kanyang buhay, sa krisis na dumating sa kanyang buhay, na para bagang nawala na sa pag-asa, sabi niya, I can stop thinking about my past. Hindi niya malimutan kung anong nangyari sa kanyang nakalipas. And I have now become depressed. Yun ang problema ni Jeremiah ngayon. Yaong tinatawag na sakit na depression. Alam niyo po mga kapatid, ginagamit po natin yung salitang depressed o sa wikang Tagalog, nalulumbay. Too loosely. Hindi po natin iniisip, ginagamit po natin yung word na depressed. And for those among us who experience in dealing with depression, you know exactly what I am talking about. Marami pong mga tao can have one thing goes wrong. They get down a bit in and say, you know, I feel depressed today. Sabi niya ba, ano Brad, nakakaramdam ako ng depression sa araw na to. Pwede pong mangyari sa buhay ng tao yan, mga kapatid, but it's not likely that his depression. Sapagkat ang ibig sabihin ng depression is not just being in a bad mood or feeling out of it for a few hours. Ang depression po ay hindi po yaong feeling mo na ikaw ay wala sa mood ng ilang oras at pagkalipas noon ay okay ka na naman. Alam po niyo mga kapatid, yung salitang depression cuts deeper than that. Depression can rob us of our future and cause us to lose hope, and we begin to feel like everything is wrong. Kapag naranasan mo yan, may depression ka sa iyong buhay dahil sa crisis na dumating sa iyong buhay. And always has been, always will be. And unfortunately, there is a second part to this chapter. And I find here that Jeremiah reminds us that when we are in this valley that he is describing, there are several facts we must remember. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, mga kapatid, ay isa pong magandang pangyayari sapagkat mayroon pong pangalawang bahagi ang chapter na to. At sa aking pag-aaral dito, akin pong nakita na si Jeremiah ay tayo po ay pinaalalahanan na kapag tayo nakaranas ng tinatawag na ganitong karanasan or depression, we are in this valley that he is describing. Meron pong several na katotohanan na dapat po nating maalala. Several facts that we must remember. Ano po ito? Itong sinasabi ni Jeremiah na several facts that we must remember. Number 1. Always remember that regardless of your situation, there is always hope. Ulitin ko po. Number 1, or una sa lahat, always remember that regardless of your situation, there is always hope. In verse 21. Sabi po niya sa wikang Tagalog, dapat po nating alalahanin lagi na anuman
ang ating sitwasyon, mayroon laging pag-asa. In verse 21. So the word hope is found nearly 200 times in Scripture. It is mentioned in over 1/2 of the books of the Bible. This is a book of hope. Is my favorite word in the New Testament. And let me say again that it has a much deeper meaning than we realize. Kung niyo pong naalala yung aking pangaral noong nakalipas na linggo, binanggit ko po yung ibig sabihin, yung pagkakaiba ng salitang hope, yung vernacular meaning sa English, at kung anong ibig sabihin ng hope patungkol po sa sinasabi ng Diyos, yung biblical meaning. And our vocabulary, when we use the word hope to express our desire for something, we often use it in the same way we use the word to wish for something or to dream for something. We wish we could have it, but we don't really expect it. We don't really know what the outcome will be. Hope comes from the Greek word elpiso or elpidso, and it carries this as its meaning: certainly, expectation, trust. That's the meaning of hope. So in other words, we don't wish for peace. We don't wish for a better life, a better future. We expect it. Ulitin ko po, sa madaling salita, tayo po ay hindi po nagwi-wish ng kapayapaan. Hindi po tayo nagwi-wish for a better life. Hindi po tayo nagwi-wish ng better future. Ngunit, ine-expect po natin ito. We expect it. So the Bible says, Christ is our blessed hope, and we can know we will live with Him forever as believers. Balikan po natin si Jeremiah. Jeremiah felt as though all of his hope was gone. Naranasan po niya, naramdaman po niya na parabagang lahat ng kanyang pag-asa ay wala na. Na ang kanyang hinaharap, ng kanyang future was completely lost. And Jeremiah had a very narrow view of who God was at this point. All he could focus on was the judgment of God in his own sin, and he forgot about God's mercy and forgiveness. Ang nakita niya rito ay ang judgment ng Diyos. Nalimutan niya na yung awa at ang pagpapatawad ng Diyos. At maaring ikaw at ako, and some of you have forgotten about it as well, katulad ni Jeremiah. Inyo pong makikita, mga kapatid, you see, Satan is the great deceiver. The Bible says he is a liar, and he has been whispering lies into your ears, and you have made the mistake of listening to him, and you have allowed his lies to control your daily thoughts. Yan po yung trabaho ng dyablo. And that is a very dangerous place to live and be. And if you're living there today, you need to move out. Kung kayo po'y nakatira sa ganitong sitwasyon na parabagang ang inyong naririnig lagi ay yung tinatawag na kabulaanan ng dyablo, ay kinakailangan nyong umiwas, kailangan nyong lumayo. You need to give Satan an eviction notice and tell him he is not welcome anymore. Ito yung dapat natin gawin. Kinakailangan sabihin natin kay Satanas, hindi ka welcome dito. Lumayas ka. So, yung sinasabi po ni Jeremiah na patungkol po sa several facts we must remember. Number one, always remember that regardless of your situation, there is always hope. Number two, another truth to remember, God's faithfulness never ends. Sabi ni Jeremiah, isa pa pong katotohanan na dapat po nating alalahanin,
ang katapatan ng Diyos ay hindi po natatapos. In verse 22, another truth to remember, God's faithfulness never ends. It is constant. His faithfulness to us should never be questioned. And Jeremiah, in the midst of his feeling trapped, with his peace gone, no happiness, and his future lost, he says, this is what I must remember. That is what I must call to mind. Because of God's faithfulness, I will never perish, never. Because His mercies never end. So you see, we act as though God's supply of mercy and love is going to run out or to run out. We act as though God is going to lose His patience with us and to strike us down. His grace is a gift. It cannot be earned, nor can it be lost what you have it. Ang kanya pong biyaya ay isa pong regalo. Hindi po natin ito pwedeng pag-ipunan. Hindi po ito nawawala kapag ito ay mayroon ka nito. And this is why He is mercies, or His mercies never end. And number 3, remember that as hard as it may be, we must learn to wait on the Lord. Ang pangatlo po, atin pong alalahanin kahit mahirap po ang pangyayari sa ating buhay o krisis na dumating sa ating buhay, dapat po nating matutunan na mag-antay po tayo sa Panginoon. We must learn to wait on the Lord in verse 25 and 26. And through all of this passage, Jeremiah speaking to the people of Jerusalem, and these people are tired, these people are weary, they feel beat up at times. And Jeremiah says, he feels the rod of God's wrath, and he cries out because he has some sort of physical disease that he describes here as he is very sick, and because he feels so beaten down, he blames God all of it. Ito po ang pangyayari kay Jeremiah. Naramdaman po niya yung yaong pamalo ng Diyos at yaong galit ng Diyos. At siya po'y umiyak. At naramdaman po niya yung tinatawag na physical na karamdaman. Katulad po ng ating nararamdaman at nararamdaman ng ating membro ng ating pamilya. Kanya pong dinescribe rito na siya ay may malalang karamdaman. That he is very sick. At sapagkat na kanya pong naramdaman na parabagang siya'y parang lumulubog ng lumulubog, kanya pong sinisi ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. He blames God all of it. And he is a very bad place, or he is in a very bad place. And we get there too. Tayo po, naranasan po natin ito, naranasan ni Jeremiah. And all we can focus on is the judgment of God. But somewhere in all of this, the tide begins to turn for Jeremiah. Sa pangyari kay Jeremiah, na para bagang wala na siyang pag-asa, sinisisi na ang Diyos sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Sinisisi na niya ang Diyos sa lahat ng mga pangyayari na kung saan wala na siyang kasiyahan sa buhay, wala na siyang kagalakan sa buhay, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman na parabang siya'y mamamatay na. Ngunit sa kabila nito, mga kapatid, mayroon pong panibagong nangyari sa buhay po ni Jeremiah. Katulad ng nangyari po sa ating buhay, naranasan po nating ma-depressed. Naranasan po nating magkaroon ng malubhang karamdaman. Kung hindi tayo, ang ating asawa, ang ating mga anak. And all we can focus on is the judgment of God. But somewhere in all of this, the tide begins to turn for Jeremiah.
The fog seems to lift, and Jeremiah begins to see God as He truly is, and begins to see His situation in a different light. Praise God. Nabago po ang buhay ni Jeremiah. Nakita po niya yung liwanag. Nakita po niya yung pag-ibig ng Diyos. Nakita pa niya yung kalinga ng Diyos. At nagkaroon siya ng panibagong pag-asa. At naitaas ang kanyang puso. At dito nagsimula na makita po niya ang Diyos, na tunay na ang Diyos ay nagmamahal sa kanya. At nakita po niya ang panibagong sitwasyon ng kanyang buhay at ang panibagong liwanag na hatid ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Mga minamahal ko mga kapatid, it reminds me of the 22nd Psalmist David cries out. Sa Psalms chapter 22, sabi po ni David, "My God, why have you forsaken me?" Na-experience po ni Haring David na siya'y nag-iisa lamang. Na siya'y binabayaan ng Diyos. He felt so all alone. And suddenly he says, "But the Lord is my shepherd." In Psalms 23. Psalms 22, sabi niya, "My God, why have you forsaken me?" Ngunit ang Psalms 23, sabi ni Haring David, "The Lord is my shepherd." And now his conclusions are quite different. Now we see hope. Now he gains confidence. And Jeremiah realized that not only is God faithful, God is always faithful. Na-realize ni Jeremiah na hindi lamang tapat ang Diyos, kundi ang kanyang Diyos, ang ating Diyos, ay laging tapat sa atin. His faithfulness never ends. And as a result, we must learn to wait on Him. This is what Job had to do. Job learned to wait. This is where all of us must get to in our walk with the Lord. God, everything is falling apart. I'm facing one difficult after another, but in spite of all of this, the Lord is my portion. That's what Jeremiah says in verse 24. Sa akin pong pagwawakas ng maikling sermon at pag-aaral ang salita ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid. Alam ko po na yung naranasan ni Jeremiah ay atin din pong karanasan. Yung pangyayari kay Jeremiah na halos sisihin niya ang Diyos sa pangyayari sa kanyang buhay, atin po itong nararanasan at maaaring mararanasan. Ngunit isa pong katotohanan, mga kapatid, Jeremiah lived in one of the most difficult times in history. Most difficult times in history. Sa ating kapanahonan ngayon na kung saan dumating ang krisis sa ating bansa, halos lahat ng tao, lahat ng aking mga kausap ay nagsasabi sa akin, napakahirap. Napakahirap ng buhay natin. Lalong-lalo na doon sa mga tao na walang pera. Lalong-lalo na doon sa mga taong walang makain. Naranasan po natin ito lahat. Siguro, para sa akin, mas matindi pa yung aking nararanasan. Sapagkat hindi lamang kailangan natin ang pagkain, kailangan ko rin yung tinatawag na pera para panggamot ng aking asawa. Iba yung aking sitwasyon. Ang aking asawa po ay nagkakaimo. Ang aking asawa po ay nagpapagamot. Yung budget po sa kanyang pagpapagamot ay hindi mo pwedeng sabihin ganito lang sapagkat nadadagdagan ng nadadagdagan. Yun po mga krisis sa aking personal na buhay at sa aking pamilya. At ako po'y natutuwa sapagkat akin pong napag-aralan ang buhay ni Jeremiah. Jeremiah lived in one of the most difficult times in history because it was great friction in that part of the world at this time. When Palestine was conquered, the tribes
were each given a particular territory, a portion and divided among the 12 tribes of Israel. But the priest, you know what they got? Wala po silang nakuha, sina Jeremiah. Nothing. The Old Testament says their portion was Yahweh. Wala po silang kaparte. Wala po silang kabahagi doon sa mga lupaing yaon. Ang Old Testament po ay nagsasabi na ang kanilang nakuha ay ang Yahweh, ang Diyos. The Old Testament says their portion was Yahweh. No land left. Walang natirang kalupaan or lupa. You just get Yahweh. Ang kanilang nakuha para sa kanila ay ang Yahweh, ang makapangyarihang Diyos. The only thing that remained permanent for them was God. Ito po ang gusto kong marinig, mga kapatid. Ito po ang gusto kong mabasa. The only thing that remained permanent for them was God. Jesus, He was enough. Ang ating Panginoong Jesucristo, enough na po sa ating mga pangailangan. Alam ko po na sa ating kapanahonan ngayon, marami po tayong pangangailangan. Pero sa aking buhay bilang inyong pastor, alam ko po na ito rin po ang inyong experience sa buhay. Napakatamis po na marinig yung sinasabi ng Bible that the only thing that remained permanent for us was God. Yun po ang pinakamahalaga sa akin. Wala na po ako lahat. Wala akong kayamanan. Wala akong ari-arian. Naubos na. Ngunit ang aking may pagmamalaki, ang aking pinapagpasalamat ng isang bagay na meron akong Diyos. Andyan ang aking Panginoong Jesucristo. He was enough para sa akin. Ang tanong ko po sa inyo, is God enough for you? Ang ating bang Panginoong Jesucristo ay enough para sa inyo? Mga kapatid, bago po ako magtapos, ulit-ulitin ko po ang tanong na ito. Is God enough for you? Nawa po, ang mensaheng ito ay muli po na nakapagbigay sa atin ng kalakasan. Sa araw-araw na atin pong pagharap sa tinatawag na challenges ng buhay, sa pagkipaglaban natin sa mga suliranin, mga kabigatan, karamdaman ng buhay, ang Diyos ang ating kayanganan. Ang Diyos ang ating kapangyarihan. Enough na po siya sa atin. Maraming salamat ngayong umaga. At ang aking dalangin sa inyong lahat, mga kapatid, ay sana po sa pagharap natin sa maraming krisis ng buhay, hindi po ito nauubos. Ang krisis na yan, tuloy-tuloy po yan. Ngunit kahit siya'y tuloy-tuloy, tuloy-tuloy din ang ayuda ng ating Panginoong Diyos sa atin. Hindi po tayo iniiwan. Hindi tayo kinakalimutan. Bagkus tayo po ay sinasamahan niya para magtagumpay sa lahat ng krisis na dumating sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. At sana po makita po ang ngiti sa ating mga labi at ang kapayapaan sa ating mga puso at ang pananampalataya sa ating mga buhay. Kalimutan natin ang agam-agam. Kalimutan natin ang takot. Bagkus i-exercise natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pananampalataya sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming pong salamat.